Pahakot pasakay. Yon, sa mga nangangailangan ng driver dyan at truck, PM lang po kayo sa amin. Meron din po tayong mga helper na pinabil. At saka yun, meron nga tayong hakot dyan, Fairview to San Rafael, Bulacan. At medyo ang kwento nito ay iikot lang sa puro traffic. At yun, maraming salamat syempre kay Paring Riggs na naging client natin yan. Yan, si Paring Riggs yung naka-yellow doon. At ito na, nag-uumpisa na yung sobrang traffic at nagkaroon pa kami ng konting aberya. Mapapanood nyo na lang yan mamaya sa bandang dulo ng video na to. At saka yun, muli, sa lahat na nag-aabel sa pahakot pasakay, maraming salamat. Nung araw na yan, 3 hakot natin, pero kahit papano talagang nabugbog ng konti yung sasakyan, kaya meron tayong konting pinayos. Pero yun, muli maraming salamat kay Frankie Boy na nakasama natin. At ito na, bumabiyahe kami at ang plano namin dyan MacArthur, pero dahil nga sa gusto rin namin i-try yan, nag-NLEX kami kahit walang ano ba yun, basta ayun na yan, mag-NLEX na kami. At pagka pasok namin sa bypass Plaridel, syempre dito nga kami sa exit ng Balagtas dadaan. At masarap na naman talaga mag-NLEX dahil nga napakabilis, dahil nga walang traffic. Pero hindi ko inaasahan, medyo may kataasan palang toll fee dyan, 320. Ang kala ko 120 lang. Pero yun nga, kahit papano, syempre, learning experience na rin sa atin yan, na kahit pa paano may nag-guide sa atin sa pagpasok sa NLEX. Kaya tinaray ko lang din, at learning experience nga na kahit pa paano. Masaya naman yung kwentuhan at tarutan namin ni Boss Frankie dyan, dahil nga sinisisi ko na kung ako dapat na pala nag-MacArthur na lang tayo para yung gastos ka ako ng NLEX yan na lang natin, i-food trip na lang natin. At ayun nga, mamaya magkakasama rin kami yan. Happy birthday nga pala kay Paring Popo. Ayan, magkakasama yung mga tropang Baliwag, mga musikero ng Baliwag dyan, dahil sa birthday ni Paring Popo, na meron konting tugtugan at sure ball na meron inuman. At saka ito nga, nandito na tayo. Sinabi namin hindi kami nabigyan ng ticket doon sa Balagtas, parang sira yung pinaka machine nila. At yun, pinabanti na kami. At yan na kami sa tollgate. Tollgate pa tawag yan kasi hindi nga ako pamilyar. At tatanga-tanga ako sa pagdadrive papunta siyan sa Manila. At syempre kabado tayo. Pero syempre dahil nga may kasama tayong Frankie na maraming alam at eksperyensado sa pagdadrive na ganyan, kahit pa paano naman lumalakas ang loob natin. At yan, kaya nga pala natin sinama si Frankie, dahil siya yung mas may alam sa mga daan-daan. At kahit pa paano talagang pamilyar at talagang eksperyensado, kasi nga naging driver daw siya ng Bounty. At talaga naman marami rin alam. At saka yun nga, sa bandang dulo ng video na to, binabana namin siya sa Plaridel kasi nga medyo late na rin kami na uwi, para mga 2 AM 1 AM nandun ako na kami sa Plaridel. Sabi ko, pre, wag ka na sumama sa San Rafael, dahil nga kami na kaya, alam ko ni daan doon, at kaya ko nang tuntunin yung bahay ng tropa namin na si Leo. At ayun nga, sabi ko, nung pinagbabana namin siya doon, at dahil nawala rin yung yung parang sa susi, hindi susi, basta nang sa motor niya, ganoon na nga, umuwi na at kami bumiyahe na. Pero nagkaroon ng konti problema yung sasakyan, may nag-loose doon sa pinakamanobela na ayaw kumapit nung grip, kaya hindi ko maikot. Mutik pa nga ako may mabangga na tricycle, gulat yung tricycle. Pero napakabagal ng under ko, kasi naramdam ko na parang ayaw kumapit ng pagkabig ko ng kanan at kaliwa. O di, sa saktong cruise na daan, sa may mga inasal, tapat ng mga inasal doon sa paradahan ng tricycle, na may nakaparadang isang tricycle na halos natutulog pa, nagising na nakita na may muntik na namin siya mabangga. Pero ayun nga, salamat at malakas pa rin ang preno ko. At nakikita nyo rito sa mga video nito, halos puro traffic talaga. At meron din kami nadadaanan na shortcut, may mga bayad naman. Pero kahit papano nga, syempre nagmabayad na rin kami para kahit papano mabilis nga kami. Pero yan, sabi ko nga, parang ayokong tumira, o ayoko talagang mag-stay dyan sa Manila, o ayoko magawi dyan sa Manila. Pag magiging ganyan lang araw-araw ang routine ng buhay ko, magiging kalahati ng buhay mo nasasayang sa traffic. At ito, nandito na kami sa may kondo.
napaghahakutan natin ng ilang gamit. Pero medyo challenging nga kasi third floor pala, hindi namin expected na ganoon at medyo madamit may kabigatan din. Pero ang kagandahan niya diyan syempre itong dalawang kasama natin, hindi mareklamo, masayang kasama at mabait din, lalo to si Patrick at saka si Cholo, talagang good siya. Dapat si Cholo kasama ko na ng umaga sa dalawang hakot ko. Kaso meron, nagkabalikan daw sila ng jowa niya, kaya yun, syempre doon muna siya sa jowa niya. Tapos nung hapon, kuya pwede daw siya, kaya siya yung nakasama natin nung hapon. Ang nangyari naman napasubo nga sila at ayan, syempre kahit paano dinagdagan din natin sila at talagang dinagdagan din naman tayo ng ating paring Riz. Pero ayun nga, sabi ko hindi naman ako sa presyo. Sabi ko nga, pre ako, sobra na to kasi nga, pero hindi marami ka daw ako kasama at saka syempre yung gastos yung sa ganito ayaw tanggapin na ganito, kasi tinanggap ko, pinandagdag na lang natin sa mga tao natin. Yung si Frankie kahit papaano nga naging doble trabaho sa akin yan, kaya kahit papaano kumita kahapon ng maganda-ganda, kaso nga lang malaking abala rin para sa kanya. Tapos itong dalawang bata kahit papaano nga maganda-ganda na rin kaysa raw tambay sila. At ito, syempre pauwi na rin kami, isang mabilisan lang to at makikita nyo nga dyan mamaya yung isang mabilisang uwian, pero napaka-traffic talaga. Papunta namin halos 4 na oras yung traffic, 3 oras yung traffic. Yung pag-uwi namin, ganun din ang sumatotal nga ng biyahe namin. Nasa karsada kami 14 hours. Napakatagal talaga at medyo talaga nakakapagod na, dahil nga gaya ng sabi ko, may nauna na akong dalawang hakot nung araw na yan, nakasama yung ibang mga bata na naghahakot. Tapos itong pangatlo gusto ko lang syempre ibalik din yung pabor na binibigay sa atin ng kumpare natin, dahil si paring Riz nga yung may-ari ng truck na yan na pinahulugan sa atin. At sabi ko nga napakalaking utang na loob ko sa kanya, kahit papaano paunti-unti naway gusto rin natin makapagbalik sa kanya ng mga pabor. At ito nga syempre pinag-food trip pa kami, at ito naman nakita niyo si Frankie, unang kapa ubos lahat. Naknan to. Hindi, napakabait niya, napakasolid niyan. Masayahin tao yan pag nakasama nyo. Tsaka madami rin alam niya. Mukha lang walang alam, pero napakadaming alam niyan sa buhay. Madiskarte, mabilidad, marunong gumamit ng utak. At saka yung mga gang kasama yan, talagang kailangan bubusugin nyo lang. Talagang goods naman. At dito pauwi na kami. Dito na naman magsisimula yung walang hanggan na traffic nanto ko. Pero yun, salamat nga naging safe kami, na hindi kami dun sa Manila nasiraan at wala kaming nabangga, wala kaming nasagasaan. Diyan sa Manila talagang dapat pala extra talaga timpi mo, at saka pag pupunta ka dyan huwag ka mawawalan ng tools sa sasakyan. At lagi, kahit naman saan dapat lagi tayo may tools sa sasakyan. At ito nga yung mga ilang bagay na napansin ko habang nagdadrive na kami, siguro sa sobrang init na rin, at saka yung sa clutch ko kasi parang nung nabaha nga ako ayaw kumapit. Tsaka ito na nga yung nangyari nung bandang nasa San Rafael na kami, ayaw nang kumagat, ibig sabihin nawala na yung pinakakapit niya, at hindi ko pa nakikita kung saan o ano yung dahilan nung pagkakaganyan. Hindi umiikot. Dahil mo na. At yun, natukoy ko na nga kung saan yung problema ng sasakyan natin, at iniintay ko na lang din si Frankie, dahil nagpresenta naman na hanapin ko kung saan at pupuntahan niya raw kami. At ito na nga, to the rescue si paring Frankie from Baliwag to San Rafael, alas 2 ng madaling araw. Talagang tinulungan pa rin kami. At yun, paring Frankie, syempre hindi sapat yung binigay ko sa yung 10,000 para sabihin na salamat. Joke lang, na kahit pa paano binigyan natin ng
konting panggas o pang ano yan, pero yung pabor at saka syempre yung tulong niya sa atin napakalaking bagay, hindi mapapantayan nyo ng mga kaunting halaga. Kaya pare, salamat. Naway pag dating ng panahon makabawi ako sa'yo, at siguro mga 2 timpla sige sa akin na. Tsaka yan, ito na nga, ayos at inaayos niya na. Hindi ko alam kung talagang inaayos niya na, dahil makikita nyo mamaya kung ano mangyayari dyan. Ito yun. Ano? Yung video mo. Galing ni architect ko. Pumasok pare, ano mo? Sumobra. Sumobra pa ba? Oh, sumobra. Sumobra pa ba? Ito mo pangalan. At yun, mga tuwan-tuwa at bait na bait yung mga kasama namin bata kay Praki, dahil nga syempre pinuntahan pa kami, binalikan pa kami, at puro raw tawa ng tawa kahit sa bandang sa likod naririnig nila, para raw sila may kasamang aso. Ay may kasama raw. Uy, kitang kita. Wow, sexy. Nakita nyo naman, nakapantulog na yan. Nakapantulog na yan ha. Matugtog to. Ganda naman. Lapit ng sound trip ni Yun. parang ayaw ba? Uy, putang na mo. Paluwag pala yun. Sure ka, baka pop na putol pare. Putol. Hindi. Paluwag pala yung nadali ko. Yung mo nga, tanga na putol. Hindi, paluwag yung nadali ko. Putol. Lugok. Kailangan natin ng ano dyan. Putol. Nasobra. Yun, sa sobrang swerte nga namin, ayos na at naililiko na natin. Pero ayun nga, dahil nga gustong safe na safe ni paring Frankie, medyo nahigpitan ng toto at naputol. At yun, nagtahanap tayo na mahanapan ng tornilyo. Buti na lang may tricycle na gawa ng tricycle doon, at nakakuha tayo ron ng tornilyo pansamantala na pwede natin magagamit. Pero pansamantala na siguro yun. At yun, maraming salamat muli kay paring Frankie, kay Cholo, kay Patrick, tsaka kay paring Riggs, kay Ate Kat, kay Maring Kat na ano namin dyan, na umasikaso sa amin dahil pinakain niya kami dun sa Fairview, sa kanilang kondo. At saka yun, tahimik namin binababayan dahil ayaw namin magising sila paring Riggs, dahil alam namin puyat at pagod, dahil yung paglilikpit ng ganyang gamit ang mabilisan ay nakakapagod talaga. At yun nga, dahil pagod, sabi ko sa mga bata, dahan-dahan lang natin ibaba, igilid natin yung mga gamit para kahit papano yung mga aso hindi mag-ingay at hindi marinig nung may bahay nung mga kumpare natin na nagbababa na tayo, nandoon na tayo. At sabi ko, pag naibaba na natin tong lahat ng gamit na yan, itulak nyo na lang yung truck palabas para kahit papano nga doon na ako magi-start ng truck sa labas para hindi na marinig ng mga aso. At yun, syempre pagka baba ko nga, ayan, picture natin para kahit papano may ebidensya tayo na binaba talaga natin lahat. At ito, syempre uuwi na kami at maginhawa na sa akin na nakapagbaba na kami. Maiuwi ko lang kako yung truck, okay na. At ito nga, dumaan na tayo, medyo nagliwanag na at marami ng tao sa kalsada dahil nga yan sa Baliwag parang araw ng palengke. Nakikita nyo naman ang kalangitan, lumiwanag na. At yun, muli maraming salamat sa lahat nag-aabel sa pahakot pasakay. Maraming kwentuhan kami ni Frankie tungkol dyan sa pahakot pasakay dahil nga blessing sa akin yan. At hindi naman natin binibitawan ng Sounds and Lights. Pag kailangan nyo pa rin ng banda at Sounds and Lights, PM pa rin po kayo sa amin. At saka yun, mamaya makikita nyo sa bandang dulo, bumili ako ron sa may Santo Cristo ng ulam, na parang nilaga o sinigang yun. 3 pirasong buto-buto ang ginawa ko. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Ma'am, kako, pwede pa kakong humingi ng konting sabaw. Kasi po kako, yung binigay nyo sa akin puro buto-buto para kahit paano po kako, sa sabaw, makabawi po ako. Yung kagaspangan na ugali ko, talagang umiral kanina. Dahil nga, 70 pesos, 3 buto-buto, may ibibigay mo. Pero nakaahin doon, may mga taba-taba. Ang ganda-ganda ng presentasyon mo. Tapos, 3 buto-buto ibibigay mo sa amin. Pero ayun nga, nung sinabi ko yun, pasensya na po, yun, dinagdagan naman tayo.
minsan yung karapatan natin sa ganyan, hindi naman masyadong karapatan, anak ng toko bumili ka ng pagkain, yung sana naman yung sulit ang ibibigay din sa atin ng mga tindera, hindi porket mukha tayong dugyot gaganunin na lang tayo at bibigyan tayo ng parang hindi masyadong makatarungan sa takal ng tao. Ayun lang, isama ko na rin at busit na busit talaga ako. Gutom na gutom ako, bibigyan ka ng 3 boto. Tapos yung lamampe, yung parang yung sapal. Alam niyo yung sapal na taba. Ayun, basta yun. Sumayin niyo ko pa yung peace be with you. God bless. BJAM Lights and Sounds, pasok sa budget mo sa lahat ng klaseng auction gaya ng birthday, kasal, binyag at kahit ano pang okasyon. At yun, meron po tayong full band, sequencer, acoustic band at kahit ano mang setup para sa inyong mga okasyon. PM lang po kayo sa aming page na BJAM Lights and Sounds pag kailangan nyo ng banda at kahit ano nga pong may tutulong namin sa inyo sa inyong okasyon. At kahit anong setup po, pwede po tayong mapag-usapan natin kung ano yung naangkop sa inyong event. At yun, maraming salamat sa mga tropa natin nagla-like, nag-share, nagpa-follow syempre sa BJAM Lights and Sounds at patuloy na nag-hire sa amin. So may inyo kapayapaan, peace be with you, God bless.